Oh, safe na yung ating papaya. Ayos. Kaya lang ito habang lumalaki kailangan na nabubong. Uy, ayan na mga ka-farmer ang ating kitang. Papakita ko sa inyo yung lunch ko ngayon at natupad naman ang pangatagal ko ng pinapangarap na uy, home sweet home na naman mga ka-farmer. Ayan, maraming salamat. Unang-una sa syempre sa pag-iingat dahil nakauwi po tayo ng ligtas mga ka-farmer. Ayan, isang matagumpay na naman na adventure. Syempre, ayan, sa mga mahilig po sa market, nako, napakarami pong naming masayang sabihin mo na yung moment mga ka-farmer, especially sa Masinloc at sa Subic. Sa Masinloc po na discovery namin meron palang fish port doon. Ako, nakakatuwa, napakaganda po ng fish port nila. Maliit lang pero fresh ang mga isda dahil yung mga isda po doon ay galing sa mga maliliit na bangka, unlike doon sa Subic talagang yung mga malalaking bangka po. Sa Masinloc naman ay mostly yung one day huli lang ang kanilang ibinebenta doon, kaya mas sabihin mo nang mas sariwa po yung mga isda. Although sa Subic sariwa din naman, pero yun nga, mas bagong huli kumbaga yung mga doon mga farmer na huli. So ayan, pagka tayo po ay nabalik doon at nakapag-adventure uli banda doon, hindi natin pwedeng palagpasin uli yung yung fish port ng Masinloc. Halos katabi lang po ng palengke nila. At syempre yung palengke talagang wow mga farmer. Grabe yung palengke. Pero syempre panapanahon pa din yun. Syempre kung naka-timing po at maraming huli, talagang magi-enjoy kayo. So ayun. Tapos tayo naman ay mag-check ng ating palay. Kahapon sinilip ko na, naka-recover. Ganda na po ngayon. At yung mga pananim natin, ayan, papaya. Pero kailangan po natin ilipat yung etong net doon sa kabila kasi nga maakyat po yung gansa. Yung gansa ang matindi Yung bibi wala pong problema, yung gansa kinakain yung pinuputol niya. So sabi ko walang mangyayari sa atin, hindi natin mapapaganda yung papaya dyan kung hindi natin lalagyan ng net. Maakyat kasi sila. Sana hindi na nadagdagan yung mga naputol. So ayun. Tapos magpapatubig pala tayo. Ayan, medyo bumaba na naman. Dagdag na naman tayo ng patubig. Oy, ayan mga ka-farmer, bago tayo umikot sa mga papaya, tayo naman po ay iikot sa ating palayan. Ayan, malapit na maglihi ito mga ka-farmer. Ayan, konting gembot na lang at maglilihi na po ito. Kasi kung magbibilang tayo ng 40 days ay 12, so sa 22 ay magche-check na tayo ng suhi. Yung pinakamatandang suhi, magche-check na po tayo sa 22, April 22. Ayan. So ngayon ay 13, mayroon pang 10 days mga ka-farmer, 9-10 days na para ma-check po natin. Kanina nagpa-spray pala ako ng BLB stopper. Ayan, yung pang bacterial leaf blight. Pangontra na din po kasi tapos pinahalo ko na yung zinc metallate kasi hindi din natin alam kung ano ba talagang tumatama na ito mga farmer, ba ilan. So ayan medyo merong sabi ni ka-farmer Wens, pagka pinagpag daw at may naglaglagan ng mga insekto, pero ito po ay ayun namamatay yung dulo, pero hindi naman po lahat. Hindi natin na kaya medyo kinakabahan si Tatay Bong, pero naman mostly okay naman po. So ayan, nung nagpa-spray tayo ay nagpa-abono tayo, nag-green na uli siya. So ang abono nito baka after 10 days na
Pero yun nga, sabi ko maka ano lang po muna tayo, mag urea, tapos after 10 days dun tayo magta-timing ng ano, potassium. Baka tatlong 17-0-17 na lang po ipasabog ko dahil mas maganda yung 17-0-17 kasi bawat ano nun, bawat butil nun nakamix na 17-0-17, hindi kagaya nung maghahalo pa tayo ng 0060 tsaka 4600. Syempre iba-iba po ang bagsak nun, may 0060, may 4600, hindi magbabalanse. So naisip ko kahit medyo mapamahal ng kaunti, 17-0-17 na 4 o 3 ang papalagay natin. So hopefully ay mas maganda po ang anihin ito compare doon sa last natin na Longping 2096. Medyo makapal po siya ngayon. Ganun talaga mga ka-farmer, wala tayong nagkamali din po ako ng bili ng binhi kasi sabi ko kung ihintay ko na naman sa next cropping baka hindi na tumubo. So pinasabog ko na po lahat. So at least naandun na rin po yung experiment side na masubukan natin kung mas marami ang itanim, kung sabog tanim, kasi mahirap po kasi sabog tanim talaga tayo Kaya nga next tayo ay magsusubok naman ako sa drum seeder, at ako mismo ang susubukan ko din pong maghila kung mahirap ba or kaya naman para malaman ko din po yung, 'di ba, yung siyempre yung magtatanim baka mamaya pinahihirapan naman natin. Pero mabilis lang naman daw, basta ang mahirap lang daw po kung ang putik ay malalim, pero kung hanggang sakong lang wala pong problema daw. So sabi ko ano naman po yung dito, malambot na ay mababaw lang naman po yung putik, hindi po malalim. So sa tingin ko kaya naman. O yan po yung ating update sa palay mga farmer, naka-recover na, ganda na. Kailan ba hinulog ito? Martes yata ito mga farmer, Martes. Kailan ba kami umalis? Or Lunes. So ayun, siguro Lunes nga. Ayan, ganda na. Nag-i-spray ng advance si Ramil. Medyo humihingi na ng abono yung kanya. Baka mag-isa pa siya ng top dress na to siguro. Hihintayin na yung top dress. So ayan, kalimitan po kasi dito nagdadalawang beses lang, pero maganda talaga 3 or ito susubukan naman natin 4. Sa top dress hahatiin natin. Yung paglilihi urea lang muna tayo, and then pagka buntis na idadissect naman po natin yan, yung palay pag nakita natin na may laman na yung loob, yung panicle niya may laman na, saka tayo maglalagay ng yun po ang turo ng ating expert sa palay, na shoutout pala kay ka-farmer Wenz Larazo. Ayan, isa sa mga nag-develop po ng Longping hybrid rice. Kaya yun, mayroon tayo nakukonsulta, talagang ay binibigay sa atin ng Panginoon ang guidance. So ayan, tingnan nyo nga naman mga farmer so hopefully ay mag-success naman itong ating rice farming kahit 1 hektarya lang. At shoutout din pala kay Mark Salonga. Ayan brother, ang ating palay SL19 naman to, pero masarap daw ito sa lahat ng SL daw na variety. SL19 naman ang masarap, kaya malamang maganda pa ang panahon, magpapatabi tayo kahit 30 sacks, tapos the rest ibebenta para makapagpagiling tayo ng mas marami-rami. Kasi sigurado sa tag-ulan wala tayong makukuha niyan. Kahit maganda po yung anihin, maganda yung variety itanim natin. Bala ko SL534, ay Longping. Kahit maganda po ang anihin syempre yung tag-ulan mahirap magbilad. Ayan, nag-a-advance si Allen, hindi na natin inaputan. BLB stopper tsaka zinc metallate ang kanyang in-spray kanina.
hopefully ay mas gumanda po ngayon ang tapos after 2 days fish amino acid naman tayo. Ang papaya naman ng ating chicken mga ka-farmer. Ayan, balikan natin si Kongkong mga ka-farmer. Ayan, tingnan nyo nung nadilig na, naglabas na po ng mga bulaklak pati itong ating dalang hita. Nakakatuwa naman. Sana yung fertilizer na inilagay natin makatulong din Ayan, bango ng bulaklak ng ito, ang daming bulaklak. Magpapa-spray tayo dyan. Tapos tingnan nyo yung ginawa ni Kongkong, napakaganda. Sabi ko nga kung yan na lang muna gawin mo, kahit medyo matagal, at least safe na yung ating papaya. Ayan, kaya lang masyadong malalim naman. Masyadong malalim yung pagkakatanim. Ito maganda, tama lang. Pero ganda na pa naman, nagdahon na, no? Kaya nga mamaya ilahin natin. Dito lang naman, harangan lang ng net yan, hindi na siya makakasampa. Kasi yung gansa hindi naman lumilipad Kung gagapang siya doon sa taron di ba? Bago umakyat So ang gagawin natin, lalatagan lang natin ng net kahit hanggang doon lang sa bahay na yon. Tapos pwede mo nang sandalan na lang ng yero yung di ba? Hindi na sila makakapasok. Saka na natin ayusin yung mga papaya dito. Pero ito na muna ang lagyan mo ng kasi nakakarating din sila dito Dito ko yan. Papa, ito ko doon. Saan? Anong gagawin mo doon? Ha? Hindi ako doon. Magpi-pray ka? Wala ka na makalaro doon. Ayun. Sino? Ring. Si Queen. Wala na siya doon. Wala din si Queen doon Ate niya lang yung nandun. Baka nandun sa baryo si Queen. Tanong mo kay Tito Rambo. Si ate, silang lang yung nandun. Puntahan ninyo, Chi, tanong mo. Kung naandun si Queen, dali. Sila pa nga ngapit bahay ngayon. Loko talaga. So ayan mga ka-farmer, ayan. Basta't madidiligan lang, gaganda yan. Tapos yun nga, bubungkalin po madalas para yung lupa sa paligid niya medyo loose ng kaunti. Mas mabilis po yung ugat So ayan, tuloy-tuloy pa rin ang patubig natin mga ka-farmer. Yung kalapati, ayan, bisitahin din natin yan. Bigyan natin kahit 10 minutes o 15 minutes na vlog. Ayun, nagpabili pala ako ng mga ka-farmer, ayan. Nagpabili pala ako ng magluluto ako ng kasi mag-iihaw kami ng kitang at yung dorado nga. Sabi ko nga kay Papa, yan, binibiro ko siya. Papa, maubos biyaya tayo ngayon kasi baka next week kami naman po ay maglo-Lucena. Kasi gusto ko ding ulit bisitahin yung Dalahican at yung Lucena Public Market. So ayun, si Bebe nagyayaya, papasyalan daw namin yung lake Tibok ba yun? Sa Tiaong. So ayun po. Kaya sabi ko, ubos biyaya tayo. Yung mga isda na ganyan na naandyan, ubos-ubusin. Tapos yun, pamigay na din po yung iba. Tapos ayan titingnan natin to. Kukuha tayo ng konting malunggay mga farmer. At tayo'y magluluto ng gatang papaya. Kukuha ako. Meron pa dong tinira si Kongkong na isang puno na may mga papayang bunga mga farmer. So ayan na muna ang ating ayusin muna ngayon. At mag-iihaw tayo. Okay. Ayan, mamaya bibisitahin natin. Ako na naglinis ng isda. 4 na kitang at 5 doradong maliliit mga ka-farmer. Yun yung nabili namin 80 pesos lang ang kilo. Grabe. Tapos na, alam nyo ba doon sa Masinloc mga ka-farmer na fish port, uso ata ang dilis ngayon, panahon ba ang dilis? Grabe, isang timba na yung banyera 300 pesos isang banyera. Sarap nga mag-uwi, kaya lang sabi ko, kung mag-uuwi ka dapat may cooler kang malaki. Tapos tubig alat daw po, bababaran lalagyan mo ng tubig alat yung dilis.
Tapos lalagyan mo ngayon ng yelo. Ganun pala. So napakamura, no? Ang sarap mag-uwi mga farmer. Kahit pamigay mo lang sa mga kapitbahay mo, malaking ano na yun, bagay. Tapos ayan, inaano ni Kongkong. Sabi ko ito nga sana kung mahihila. Kaya lang lulusong na naman sa ano, kasi wala na naman pong gamit itong net na to. Doon sana tingnan nyo yung mga gansa. Ayun aakyat yan mamaya. Yan po yung ano, pero kung mahaharangan siya, ayun na, tingnan nyo, aakyat. Nanginginain kasi ng mga damo. Ang problema yung papaya, syempre nakaano yun nag-iisang puno na ano, yun talaga titirahin talaga yan. Kumbaga ano kitang kita. Mahaba pa ba yan, Kong? Yung net? Ha? Pwede pa kayang ilatag kahit di na lang siguro, kahit tayuan mo na lang ng mga stick para hindi na tayo lulusong. Ha? Pwede pa, no? Bigay naman to ng DA sa akin. Nagamit man lang. Ayun na, ayun na sila, kung maganda maharangan mo dito sa may ano, pag ganon, nanggagaling pala sila, tingnan nyo, nanginginain kasi sila ng damo mga kaparmer. Actually ang gansa napakatipid. Matipid po ang gansa na alaga. Kung marami kayong damo ay maggansa-gansa na lang kayo. Pero yun nga lang, ayan tingnan nyo, hindi kayo makakapagtanim kasi talagang okay. So dito tayo, pa-L lang siguro na ganon. Hindi naman napupunta siguro dito yung para umakyat doon, ano. Dito sila umaakyat Wak! Wak! Shh! Ito naman yung mga bibi, napakalaking tulong kasi ng fish pond sa kanila. Ay nako, mahaba pa naman pala to. Pwede pa to mga farmer. Ang haba pa. Ang haba pa pala. Ganun na lang, Kong. Ito parang di na nila maabot. Yung lumaki-laki lang na ganyan, okay na ayos. Kaya lang ito habang lumalaki kailangan na nabubong kahit mabayo lang yung gilid para lumaki sila. Hindi tataba ang puno pagka hindi mo nabayo yan Ayun doon pala sila nang gagaling, Kong. Hindi naman sila lumilipad, di ba? Na ano, no? Hindi nila pipilitin talunin yung hindi nila kayang abutin na, no? Hindi naman na pala. Ayun ang po ang pinakasolusyon siguro. Pag ganun, no? Maganda na pa naman yung nyug natin dyan. Tama lang na wag mo munang putulin yung kamuting kahoy. Kahit pa paano nasisilungan siya, no? Pinahukay na yan. Wala na yan? Hindi naman ako, wala na laman yan, Kong. Tanda naman, ha? Hindi, pero matanda na yung ano yan, laman. Matigas na. Hindi na mapapakinabangan. No, yun po yung mga gansa natin. Happy doon sa paradise Tutusin mo, parang paradise din sa kanila to dahil may fish pond. Ngayon summer, tingnan nyo naman kahit papano na-maintain po natin yung lalim ng fish pond. Tuloy-tuloy lang ang pagpapatubig natin. Nalagyan mo na ng tubig yung ano? Meron pa naman ano? Mamaya ako na pupuntahan yung kalapate. Buti hindi natanggal yung singsing, ha? Meron na lahat. At yung pulang nilalagay mo? Oo. Yung vitamins nila yun. So kulang na tayo ng seedlings, no? Takbo tayo Mamaya na nilalagyan kaya?
Kung maano mo na ngayon para at least ma-save natin yung mga papayang pipirwisyon. Tutusok ka muna, pumutol ka na muna ng mga kahoy. Tapos pupukpok ka muna. Mabilis na lang yun. Paglatag mo, ihila ka na lang. Alambre, di ba? Pag sa taas mo na ilagay kung sa taas na ng taron, wag na sa may baba. Medyo sa may taas na. Mataas yung ganun. Oo, di ba yung ano, yung may bahay na yon. O lagyan mo ng harang kasi doon sila dumadaan. Tapos pael mo na ganon. Pero dito na lang sa may bandang taas. Basta parang makuberan mo lang Dito yung sa mga ano. alin. Sa taas ng konti nito, kuya no. Sa may taas na sa may basta't makulong mo lang yung ano, yung papaya. Okay na lang muna. O para at least dito sa may gilid nakakaano pa din sila. Huwag ka muna ng mga pangtulos mo. Sayang kasi yung panahon eh. Malapit ng tag-ulan. At least kung magtag-ulan man, malaki-laki na yung papaya. September, October, makapitas na tayo. Ay panggulay. Atsara. Sayang din. Marami ang nadali. Ha? Hindi ko tinakpan ng ganyan. Kaya nga, maganda nga naisip mo na yun eh. Bilib ako sa'yo Naisip mo pa. Tingnan natin kung alin ang mas matalino sa inyo nung gansa. Tingnan natin kung alin ang akala mo kaya yung ang problema binabaan mo masyadong mababa, baka mamaya yung taas ng ano gaganunin lang Oo. Dapat medyo mataas. Tingin mo. Pwede na siguro yan. Tingnan natin. Nadali naman to kuya eh. Ha? Dito, hindi mo alam nila mataas yung... Pwede. Nangunguha muna si Kongkong ng mga pangtulos, mga farmer. At least dito medyo malilim pa naman. O dito na muna siya pagtrabaho. Malilim. Nagpalit na po ng dahon yung ating mga mahogany. Sabi ko nga, ang maganda sana dito, matitrim mo palagi, no? Ano mo ba? Puputulan lagi. So yung nasa ibabaw lang ang pinakaano mo na shade ba. Okay din naman na. Kasi nakakatakot dito pag panahon ng tagbagyo. Maputulan tayo mabuwalan. Malaking abala. At the same time, sayang naman po yung puno. Ilan po ang nabuwal dito? Marami din siguro mga 5. Dito 2 na. Tapos doon meron pa alam ko tumumba din po. Panahon ng bagyong ito tumubo pa nga may sumupang pa putol din yan. 1, 2, 3 tatlo dito. Puro pa ganun. Kaya nabungi ito nabungi. Silipin muna natin yung iniihaw at baka madurog. Ayan, dito mayroon din pong isa pang putol din na nabuwal din. Plus yung dito din isa pa. Try natin na mag-spray po sa mangga. Mag-search ako ng dalo din magse-search ako ng pang spray sa mga pag namumulaklak na yung mangga baka mamaya total may pang spray naman na po tayo, hindi gasolina. Pwede nating sprayhin ng konti yung mangga. Tingnan natin yung difference. Kahit Indian mango siguro pag effective sa mangga, sigurado sa Indian mango pwede din. Malay nyo, mas mabawasan po yung nalalaglag dahil sa mga nanunusok. Ayun, checkin natin yung patubig natin at maglagay ng gasolina. Pero anong oras ba binuksan yan? Mga 8:30 na lang. Magna 9 na yan binuksan. 2 hours pa lang po mahigit yan tumatakbo. Punong-puno naman. Kahit siguro hanggang alas 4 kaya. Yan ikutan natin Tingnan nyo, maganda na pa naman yung nagdahon na yung ating mga papaya. Kaya lang marami po ang nadali dito. Siguro mga 20 pieces. Ito pwede pa tong lagyan sa dito.
maximize natin, dalawa. Sana mayroon pang makakuha ng mga ano. Yan oh, kinain na nga ito oh. Nakarating na hanggang dito. Ito bago. Sabi ko kay ano, kay Kongkong, dito lang sa may bandang taas na ganun. Ubos pala yun dito. Ubos pala. Oh. Dito, mga farmer, ayan. Dahil palang dinali talaga. Hindi talaga tayo pwedeng pakakampante sa mga ganun. Sa pero yung dito hindi. Ayan din no. Ang ararating nila to. Nag-i-explore sila. Dati gustong gusto ko silang pumunta dito. Daming damo. Hindi naman nila pinupuntahan. So kailangan talaga munang makulong. Wala, ubos mga ka-farmer. Ang kalahati atang nadali. Dami. Alatagan muna natin ng magandang net. Dito naman sila sumasampay, lalakad dito. So kukulong natin yan papunta dito. Dami. Bus talaga. Ito. Ayan din. Ito na lang natira. Ayun, dinali din. Ayun. Ayun, ito, nakarating din oh. Ayun, wala lang natira. Nubos ng gansa. Dito hindi na sila nakakapunta. Dito na anticipate yun dito na mag-i-explore pa sila dito sa gilid. Eh, wala nang kadamo-damo. Uy, ayan na mga ka-farmer ang ating kitang. Papakita ko sa inyo yung lunch ko ngayon at natupad naman ang pangatagal ko nang pinapangarap na gata na papaya na may ano, na may malunggay, na may manok at atay balunan mga ka-farmer. Ayan. So ayun si Bebe nagluluto. Tapos ito na yung doradong maliliit. Grabe na nahuhuli na nila. Ganda sana wag na nilang hulihin pero wala. Maganda sana mapalaki nila no. Sarap din yung malaki. Pero panahon po kasi talaga ng ano ng dorado ngayon. Ayan oh. Dami naman yata mga itlog. Kasi mura Kasi kung malalaman niyo po kung mahal kung konti na lang sila, yung malalaking isda na yan, mahal na. Pumapalo po ng 150 ang kilo, malaki na 180, 170 to 200. Yung malaki na po yun, yung mahahaba na talaga. So baka marami pa talaga. Pero ito magkakasungay po yan pag tumanda na. Maliit pa ito Tapos ayan mga ka-farmer niluluto na natin. At alam nyo ba itong aking sarap niyan. Itong aking ginagamit na ladles mga ka-farmer ay gawa sa magkuno. Na-addict ako sa magkuno ngayon. Kaya kung kayo, bumili na kayo ng magkuno mga farmer. Napakaganda ng magkuno. Nasaan na isang magkuno, Bebe? Na maikli. Mahaba-haba ito meron pang isa, di ba? Magkuno. Napakaganda. Tapos, pakita ko pa yung isang bikbika. Nasaan ba yung bikbika natin? Magkuno din yan. Ito meron pa akong magkuno. Ayan, magkuno din ito. Ito mga ka-farmer, napakaganda. Magkuno din yan. Ironwood, Philippine ironwood. Nasaan na yun? Ayun, nawala yung isa ko Saka nakapasungkit na naman ng yelo yun. Nandun lang sa dirty kitchen. Inuunti-unti ko. Susunod kong bibilhin mga farm. Alam nyo rice keeper magkuno naman ulit. 7,000 plus. Yun ang aking bisyo. Ayun ito sabi ko na medyo mabigat siya pero matibay, matigas. Tapos yung chessboard pala hindi ko pa napapakita. Wait lang. Ito, ay dito na. Ayan pala nandiyan na yung ating ito mga ka-farmer, chessboard na mamaw.
Mamaw na chessboard. Oh, grabe. Ito, oh, tataka kayo bakit kesyo parehas. Ito po kailangan ko pang ipa wood stain na lighter yung isa o kaya darker yung isa. Kasi pwede naman siguro i-black ito, ano? Kaya lang ito naman ganun din. Kailangan din po ito. Kailangan natin, sayang nga si Esong wala na. Kaya siguro ni Esong ito po. Palitan ng ano. So pwede siguro maging black itong isa. Tapos ito na yung lighter color natin. Ito. Yan. Kasi meron po silang binebenta. Yung isa medyo light. Tapos ito na yung dark na color. Ang problema, yung isa po ay yakal. So sabi ko, ang gusto ko po puro magkuno. Sabi niya, sir, wala namang problema. Gawin natin puro magkuno. Pero ikaw na lang ang mag-wood stain dun sa isang piece. So ayun po ang kwento niyan. Kasi nga gusto ko puro magkuno. Sabi ko, sige, gagawin ko na lang ng paraan. At least naandito na sa atin collector's item, mga farmer. Napakabigat. Chessboard. Mali mo, may isang sa anak natin mahilig mag-chess. Meron na siyang mamanahin na pangmalakasan na chessboard na gawa sa ironwood, mga farmer. Ay, itong epal na ito. Diba? Ano nakalusot yan? Ayun. So, ayun po ang kwento. Yan na yung aking in-order na chessboard na worth 8,500 pesos. Ayan. Hello, Papa. Yan. Ito kayang-kaya pa sana itong doktorin din. Oh. Ayan. Tibay, mga farmer, ha? Tibay yan. Ang bigat, grabe. Siguro mga nasa 8 kilos, 10, mga ganon. 8, 9. Tuloy natin itong niluluto. Tapos tatakpan na ito. At magtutubig naman yung papaya. Tapos yung mangga, yung malunggay, huli na yan. Si Bebe siningitan ng hagod. Niyari na naman yung ating dinoctorate. Pero tingnan natin yan, okay naman. Yan o, wawa naman si Kong Kong solo flight, mga farmer, pero okay lang naman daw. Okay lang yan, kaya niya yan. Pero at least maganda yung ginawa niya dun sa kabila, kinulong niya po yung mga mga papaya. So sa tingin ko more than half ang nadali, o half, sabihin mo na. Half po ng mga natin kinuha. Sayang. Hindi ako nang hinayang sa pera nang hinayang ako dahil baka wala na po tayo mabili. Dahil nakita niyo naman last na bili ko ay mga ilang piraso, kaya bukas hindi na alanganin na kasi ako ngayon pumunta bukas na lang po na umaga try kong bumili ng kahit sabihin mong 30 piraso. So ito sigurado na may kukulong na natin, hindi na yan maiistorbo. Dito sila umaakyat dito yan po yung kanilang akyatan, tapos maglalakad sila doon kasi yun doon parang hindi naman na nila naaakyat na matarik na doon dito sila nakakarampa kasi kinakain po nila. Alam nyo yung mga animals na mahilig sa grass, alam po nila yung masustansya. Talbos talaga, mga farmer. Kahit baka, makikita nyo kambing, baka, hindi niya po kinakain yung baba. Talagang dulo lang. May reason, there's a reason behind it Ibig sabihin talagang naandoon yung mas masustansyang part. Kaya pala talbos ng kamote, di ba? Mga ganon ba? Talbos ng kangkong. So, ganun din po sa malunggay. Pag kukuha kayo ng panggulay, mas yung doon sa taas. Yung younger leaves talaga ang gagamitin. Sabi kong galing din, baka, kambing, ganun po kumain. Dulo. Ayan, naputol na naman tayo, mga ka-farmer. Parang kailangan magpalit ng mga batteries. So, ayan, tapos na tayo. Pahinga tayo. Saturday today. So, ayan, pahinga ng maaga. At sayang yung ito nyug. So ayan, maraming pong salamat. At ikutan natin to bukas. Ayan.
Mukhang hindi ata nakapag-spray pala si Allen. Sabi ni Kongkong, hindi daw alam kung ano yung ano. So, sabi ko bukas na lang kung hindi ka pa nakapag-spray. Pagsasabay-sabay na natin yung fish amino. Parang ang kulay na po. Kulang na ng ano no. Kailangan natin mag-atopy ata. Istorbo na naman. Medyo ano na po yung kulay ng ating tubig ano. So, tingnan ko kung may atopy pa dyan. 2 kilo siguro pagsasabayin na lang ulit natin. So ayun, hindi po ata nakapag-spray si Allen kanina ang umaga dahil hindi alam yung amount ng BLB, yung bacterial leaf blight stopper. Pang prevention lang naman yon. So sabi ko kasama nung zinc. So sabi ko organic lang naman yung fish amino, baka pwede nang isabay para isahang spray na siya. So ayun po mga ka-farmer ang natin. Sana bukas ano para ma-video din po natin pag i-spray. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.